What's up, schoolmates? It's your schoolmates Barkada back at it again for another exciting topic this Thursday night. So, syempre, nung past episodes natin, medyo napaiyak, medyo bumigay. Lahat napakapit. Yes, oo. So, dahil ngayon naman, mapapakapit naman kayo sa excitement because today, we're gonna be talking about our pets, di ba? Yes. So, syempre, no, yung mga pets natin, we all know na it's not just for fun. It's a lifelong commitment, di ba? Commitment? Sinong takot sa commitment dyan? Charis. And it is like taking care of like a human being. Parang Yeah. kapatid mo yan, parang anak mo yan, di ba? Kasi syempre, all of them have their needs na very similar to ours, di ba? So, ano ba? What is it like to have a pet ba, James? Well, of course, having them is a blessing. And especially, no, kapag may mga pets na kasi tayo, nag-iiba na talaga yung lifestyle natin. And also, Correct. lalo na sa mga fur parents, di ba? Sa mga fur parent din na nanonood dyan, no? Especially sa mga schoolmates natin na may cats and dogs. Correct. Di ba? Parang, bukod sa may family na tayo, meron din tayong lifelong na best friend talaga. Correct. And kung saan man na, pag nandyan sila, hahalili sa well-being natin. Correct, Diba? correct. And syempre, no, Yeah. so James, when we talk about lifelong commitments and of course, yung emotional support na nabibigay ng isang Right. pet, no one knows it better rather than a fur parent. It's giving pamilyado. Giving pamilyado yun. So James, so today, no, yung ganap natin is with other schoolmates natin na who are also fur parents. So, syempre, wag na natin patagalin pa, no? Let's all welcome ating mga pamilyado here in the BP Studios para kasama nila ang kanilang mga cute na fur babies. Ayan, okay? So, first, ay dito si Raven. Yes po. Raven with their baby Brave. Oh, Brave! Wow. Hello, Brave! Hi, Brave! Inaantok Cute na ng siya. pangalan niya, Brave. Brave. Kailangan brave din tayo sa episode na to. Ayan, so medyo malamig, no? So inaantok na yung mga fur babies. Ayun! Yeah. And of course, let's not forget our second fur mom. Fur mom! Ayan. Si Selena and her fur baby, Chloe! Na busy. Busy po si Chloe Ang cute today. lang ni Chloe, patulog na siya. Nasa bed ba naman siya eh. Yan, saktong-sakto ka dyan kay mommy. Oh! Uy. May bloopers ka na dyan, Chloe. Ayan, so syempre, no, welcome again to Raven and Selena. And syempre, hindi naman matatanong yung mga fur babies nyo, kaya kayo na. Malay niyo sumagot din. Ulit ka pag sumagot, May chance. diba? Okay, so guys, no, syempre, as young fur parents, how would you say na nasimulan nyo yung ganitong lifestyle as a fur parent? Syempre, hindi yan yung una yung inisip. Yeah. Diba, na parang aalagaan nyo ba? Or ito ba yung feel nyo na, ay, hindi, gusto ko talaga magka-pet. Gusto ko talaga magka-baby, kagaya ni Chloe at ni Brave. So, simulan mo natin kay Raven. Ako po kasi actually nag-start po yung nag-a-adapt po kasi ako ng mga stray dogs. So, since elementary pa lang ako, talagang ayun na po, parang namulat na ako na sa mga kahayupan talaga sa buhay. Kasi, Kahayop. like mga animals. Ay, mga Don't take ngayon, that yung down. mga Ano ba yung mga yan, mga natin ba? ngayon. So, ayun po, kasi yung side po ng parents ko po, talagang mahilig na po sila sa mga manok, sa Into pets na mga, talaga opo, sila. talagang may mga aso na kami. Kaya Kaya, nangingitlog. opo, ayun na nagiging ulam na rin namin actually. Kaya habang lumalaki po ako, ayan, nakakakita po kasi ako ng mga aso, mga pusang nasasagasaan. Kaya sabi ko, parang pinangako ko sa sarili ko na once na nagka-work, parang tutulong ako sa kanila. Wow, ang Wow. noble nun ha. Kasi parang paminsan yung iba, pag nakita nila na, ay, may nasagasaan, parang for a moment ka lang parang, ang sad. Tapos move on na sila with their life. Pero ginawa mo siyang devotion, like a Tsaka ang commitment cool of kasi sorts. naging part ng advocacy niya na tumulong sa mga Correct. stray animals. Actually, si Brave, no, is a rescue dog. Is a rescue dog. Oh, yan. So, mamaya malalaman natin more on Brave and the fur daddy. Fur daddy. Fur daddy, yes. So, ngayon naman, fur mom, Selena, ikaw, how did you start being a fur parent? Same with Raven, yung parents ko din and grandparents, mahilig din talaga sila mag-alaga. Marami sa amin like ibon, pusa, Yeah. kalapati. As in lahat talaga. And nung bata ako, namulat din talaga ako na marami kaming pets. And sabi ko, gusto ko magkaroon ng sarili kong pet. Actually, si Chloe yung first pet ko talaga. So, Ilan taon na si Chloe? Chloe is already 9 years old. 9 years old? Yes. Cute.
how old is that in Equivalent dog sa years? human. Siguro mga ano na Seven, siya. seven ba? Seven ba Mga yung sabi? 60 plus. Yeah, 60 60 plus. Senior. Kaya pala ayaw niya na akong Old na pansin. siya. Parang Tsaka too hindi na much siya, nonsense. hindi na siya masyadong playful, Hindi na siya aligaga. hyper. Hindi na siya Parang- masyadong gano'n. Ano Oo, na lang kebs siya. na lang. Okay na to? That's na to. Andito na ako, okay. Gano'n kahirap yung maintenance ng isang dog? Yung Shih Tzu, high maintenance kasi talaga sila. Actually, Kailangan monthly talaga meron silang grooming eh. Tapos pag di mo sila ginroom, mukha na silang basahan. Ayun lang. Naglalakad na basahan sa bahay mo. Alaga siya talaga. Totoo. Especially yung sa eye area niya kasi malaki yung eyes niya compare sa Mm-mm. ibang Shih Tzu. Yeah. So, nung pina-check up ko siya, sabi ni Doc, ang kailangan sa kanya is hindi mauuntog, hindi siya mababatukan ng malakas kasi may tendency na lumuwa Mag-fall yung eyes. Ay, niya. why? Then, high maintenance siya, meron siyang pinapatak, and then, madalas siya magmuta. That's So, why. Okay. Like may Talagang pet high maintenance wipes talaga sa siya, eye yes. area. Simula no? nung dumating yung pets ninyo sa inyo, ano yung nabigay nitong energy sa inyo? Natatawa lang talaga. Wait lang. Natatawa ko kay Chloe. Didila siya, so matutulog siya. Sana ganon yung lifestyle ganun lang. natin, no? Ganyan Ganon lang kain, tayo tulog dito. lang. Ganon. Kumbaga, nandito siya for his, For her- presence, for the Yes. vibes. Ganon Yun lang. For the Kumbaga, vibes wala. siya. Visual lang siya dito. Ayun, so, Well, anyways, yeah. Ano yung nabibigay energy nitong mga pets ninyo sa inyo? And paano nabago nito yung lifestyle ninyo sa pang-araw-araw? Nung naalagaan ko si Chloe, I'm very young. 15 years old, 16 years old. So, I don't have any clue kung paano ko talaga siya alagaan. Yeah. So, nung nakita ko na kung paano siya alagaan ng grandparents ko, parents ko, ganon, dun ko siya natutukan. Tapos, mahilig ako manood kasi ng mga videos kung paano ko sila alagaan, ganyan. So, started that day na nag-commit talaga ako na alagaan ko talaga si Chloe na parang baby ko siya. Batang ina. Ganon. At least, Ayun, diba? okay, at least, But, diba? diba? Pet. Pet siya. So, dun ko na talaga na kailangan ko siyang alagaan. But eventually, nung habang hinalagaan mo si Chloe, dumating ba sa time mo na parang, ay, feeling ko kaya ko na rin mag-alaga ng isang baby? Hindi. Diba? Siguro ko na hindi. Diba? Or parang ka na, parang satisfied ka na kay Chloe? Kay Chloe. Ay, totoo? Oo. Kasi parang iba siya sa mga napanood ko sa online na parang mostly kasi ng mga nai-interview ng mga sa streets, yung mga interview sa streets sa TikTok, parang mostly kapag tinatanong sila, anong nabago sa lifestyle ninyo or paniniwala Oo. kapag nag-alaga kayo ng pet? Mostly ang sagot nila is parang nire-ready sila na mag-alaga pa ng baby or parang hinahanda sila na magka-baby. Oo. So ang cool lang na parang nakakarinig ako ng isa pang perspective na kontento na ako na magkaroon Oo. ako ng Chloe. Kasi nung naalaga ko si Chloe, nirealize ko na, ang mahal pala mabuhay. true. Talaga magiging Ngayon lang natin ka ng na-realize yan. salapi Basta talaga. tayo na yung Lalo sumusustento. na hindi pa to nag-aaral, ganun na yung kagastos. Actually. So, ayun. Yun na. Ikaw naman, kamusta naman si Brave nung dumating siya sa inyo? Anong nagbagong lifestyle sa'yo? Ako po kasi nung dumating siya, kung nakikita niyo po ngayon, sobrang ganda niya na. Pero nung una talaga, butot balat siya, wala siyang balahibo. So yung nagbago sa buhay ko, kailangan, siya nga nakita kong, kaya nga Brave po yung pangalan niya. Ayun yung binigay niya rin sa akin maging matapang kahit anong hamon ng buhay. Oh, babe. Ang sobrang energetic niya kanina. Sinadambaan niya ako. Ganun na siya kalakas. Opo. From butot balat. Totoo. Baliktad Kaya sila ni sa- Chloe. Kaya sa mga nag-abandon sa kanya, sino kayo ngayon? Huyo kayo. Tignan niyo yung sinayang niyo. Ganda ng True. dog, Ito grabe. yung sinayang nyo, guys. Super Nag-glow up healthy ni siya. Brave. Oo. Tulog na si Brave. Brave, okay ka pa dyan? Pagod. Pagod na siya. Energetic siya kanina eh. So, ako muna, meron akong parang question din for you guys when it comes to being a fur parent. What do you think is na parang pinaka-priority ng isang fur parent when it comes to yung fur babies nila? Is it well-being? Is it, yung mga needs nila? Ano yung Yeah. pinaka-bulto ng Health. gastusin nyo? Sa akin, health talaga. Since senior dog Oo. na si Chloe, Ah, kailangan yes. talaga yung maintenance niya mag-level up din. Mm-mm. Kasi meron ako mga naririnig na mga stories na pag yung senior dog nila, gano'n na yung naranasan. Mm-mm. And sobra akong proud sa sarili ko kasi tumagal si Chloe ng 9 years. Yeah. So, ayun. Siguro din, ato din kasi mapili to sa pagkain eh. Ayun So, lang, bougie talaga siya. Maalaga siya Bougie. sa health niya. Ayun. Thankful ako kay Chloe. Picky siya. Picky Ikaw naman, yan, no? kamusta naman si Brave? Sa akin po, kagaya rin po ng sagot niya yung health po. Kasi kahit marami kang masasarap na pagkain, dyan marami silang toys. Kung hindi naman sila healthy, hindi rin nila Yeah. ma-appreciate yun. Yeah. And kasi nga po, di ba ako rescuer po, Yeah. talagang mga dying po yung mga kinukuha ko. Like, nasagasaan, putol yung paa. Kaya Oo. mas nag-aalat ako ng budget sa pagpapabet. Tsaka kudos sa Oo. kanila kasi sobrang mahal kayang magpa-vet. Sobra. Oo. Di ba ang mahal? Kasi dati nagkakat ako.
Tapos nagkasakit siya. Tapos Mm. nung nagkasakit siya, hindi ko alam yung gagawin ko kasi ano pa lang ako nun, 21. Okay. Okay. Noted. Noted, Hindi, kasi thanks. last year lang yun. Tapos ayun, namatay siya kasi nga though kinaya ko naman kaso hindi na kinaya nung cut ko na Mm. na gano'n siya sa hospital. Do'n ko lang na-realize na sana pala kung inagapan ko Na kaya mas pa, mabilis, oo, sana pala oo. hindi siya gano'n kataas yung bill o kaya naman naagapan ko pa yung nangyari sa kanya. Yeah, So, yeah, yeah, kudos sa inyo sa pag-maintain sa mga babies ninyo and yeah. yeah. Huwag kang umiyak. Sobrang OA Huwag na. kang iiyak. Hindi naka-move on. Pero yun nga, so speaking of you have to maagapan agad, no, 'di ba? Yeah. Ano yung process ninyo na para ma-detect nyo agad yung emotions naman ng fur babies nyo? Kasi syempre for example sa inyo na rescue dogs and senior dogs, iba na yung level ng energies niyan eh. Paano nyo Yeah. na-determine kung ay okay pa siya or paano medyo out of ordinary na ata tong behavior niya? Si Chloe kasi very nonchalant talaga siya kahit nung baby eh. Mhm. So, medyo challenging sa akin Sana kung all. paano ko Nonchalant. Same pala kami, look. ay, Di ba? Nonchalant. Okay. mahirap i-determine kung ano yung nararamdaman niya. Pero mostly ng isang sign na hindi siya okay is hindi siya kumakain. Oh. Tsaka yung lagi siyang tulog na matamlay. Ibig sabihin, matamlay. meron siyang nararamdaman. Pag gano'n talaga sinusugot ko sa vet na isang beses, hindi niya mamulat yung eyes niya. 12 o'clock ng gabi, naghahanap kami kung saan kami pupunta. Yeah. So, ang hirap. Na-experience ko yan, ganyan na ganyan yun. Lalo na kapag may mga walang vet na 24 Oo, hours. wala. Yeah. Tsaka Kung kahit malalayo malayo, ang kung vet. malayo. Oo. Di ba? So, ang Legit. hirap. Ang hirap talaga. Ano yung naitulong ng mga Mm. pets ninyo sa well-being ninyo? Sa akin naman, sa mental health ko talaga. Kasi may times talaga na ina-anxiety ako, panic attack. And totoo yung sinasabi nila na nami-mirror ng pet mo yung nararamdaman mo. Nararamdaman nila kung ano yung emotion mo. So si Chloe, pag nararamdaman niya na ganun ako, nilalapitan niya ako, tapos humihiga lang siya. Parang nagpapa-belly rub siya, ganun. So yung way niya siguro na pang-comfort sa akin is yung pagpapa-belly rub niya, tapos magpapakute siya, gano'n. Eh, usually, di naman siya gano'n. As in, very nonchalant lang siya. Minsan suplada yan, di talaga yan nakikis. Oo. Pero Oo, pagka kanina, yun, na-experience ko yun. Like, kanina ko pa siya ganyan siya. Sino ka ba? Pero once na naramdaman niya na hindi ako okay, talagang nako-comfort ako. Oh, cute. Talaga siya. Ikaw naman, Raven, kamusta si Brave sa'yo? Ayun na siya. Paano nakatulong Ayun na si siya. Brave sa well-being mo, sa mental health mo? Actually po kasi syempre 'di ba nagkaroon ng pandemic, parang feeling mo mag-isa ka na lang. Yung parang kasi bawal ka pumunta kahit saan. Totoo. Parang sila po yung naging companion ko na, ay hindi ako nag-iisa kasi marami sila. Saka nakakatuwa po sa kanila na grabe po yung pagmamahal nila. Talagang genuine love. Ayun na nga Kung siya sa talagang pagmamahal. 'di ba? Tumayo na nga siya. Kaya kita niya Kasi sumunggap ulit eh. No? Natakot ako, guys. Nakapag-recharge na siya. Oh, recharge na siya. kailangan Ayun. uling pagudin. Oo. So, meron din akong tanong, no? When it comes to your pets, syempre, Raven, sa'yo, would you have taken in si Brave kung alam mong hindi naman siya well-bred na pet? Like, for example, di siya husky or askal Aspin siya, siya. aspin, di ba? So, how would you have reacted? How selective are you guys when it comes to breed? Actually po si Brave, almost hundreds ko na siyang na-rescue. So hindi po siya yung first. Oo, Ang talaga pong nire-rescue ko is Aspin. Kasi alam naman natin kapag Aspin, hindi naman lahat is may Correct, gusto. Parang correct. sa per Mm. parent, hindi ko naman sa nilalahat, pero siguro sa Aspin, siguro 40% ng per parent ang magse-select sa kanila kasi hindi nila na-appreciate. Pero ang Aspin po talaga, isa sila sa pinaka-protective. Yes. Alam niyo po sa bahay, kapag may pumasok sa bahay namin, yung mga, ayan, kagaya nila Brave, mananakaw sila. Pero ang Aspin, sila yung nagpo-protect talaga ng bahay Oo. namin. Gusto ko yung Tsaka si Brave, matatalino sila, mananakaw di ba? siya. Oh, Pero yung Parang kahit kami yung kasama. Di ba? Yung Aspin na daanan lang. hey, what's up? Ganun. Opo, ganun. When it comes naman to, ano ba, in terms of breed also, Chloe is, di ba sabi mo, first dog mo, si, Mm-mm. Oo. would you have thought of maybe adding one more pet and naisip mo ba na pwedeng
Aspin siya or a different breed? Actually, meron pa akong 3 dogs sa 3 bahay. dogs? Where Yeah. are they? Wow. Where? Adopted din sila and Aspin siya, mixed breed. So, Mm-mm. yung original owner niya is aalis. So, walang mag-aalaga. Mm. So, inadopt siya nung dad ko, tas pinasa sa akin nung dad ko kasi naramdaman niya na parang ako yung mas sa dog eh. Yeah. So, Aspin siya, tas nung lumaki siya, grabe. Yung breed niya, hindi siya mukhang Aspin, mukha siyang husky na Labrador na, basta halo-halo siya. Sana Tas, all So, paano yan blessed. kapag, kapag gusto na kunin ng owner? wala na na siya, pinamigay Touch na move talaga na sa daw. Okay. Touch move. Nakakagulat naman yun kapag Oo, kinuha pa, tapos ang oo. ganda-ganda na ng Tapos nagka-baby vocal din yung tukan ko yun. Aspin namin. Mm-mm. So, mas Wow. nadagdagan. 5 silang Aspin. So, sila, very protective talaga. Tapos malambing din. Siguro yung isa sa hindi na-appreciate most of us pagdating sa Aspin. Parang, Aspin lang yan. Parang gano'n. Yeah. Pero no, sobrang talaga nila. Very, alam mo yung personality ng isang Filipino. Ganon din yung Mm-mm. dog na yun. Gusto niyo yung lagi kang binabate, Oo, gusto ganyan, nila. nakatabi sa'yo pag natutulog, Tsaka pag ganyan. papasok ka ng bahay, sila yung unang Tsaka ang sa'yo. talino nila. Except Oh. na lang kung ikaw yung intruder, di ba? Una sila bubalik, bulaga. Ganun. Agad ka talaga. Pero speaking of maintenance and nila and lifestyle ng mga pets natin, paano nyo hinahandle yung mga judgmental na tao na parang tinitignan kayo as bakit kayo nag-aalaga niyan? Parang sinusukat yung budget ninyo diyan, 'di ba? Kasi syempre sobrang mahal ng maintenance nila. Ikaw muna, Raven. Sa akin po nung una naanuhan ako, naapektuhan ako, pero nung naging content creator po ako, parang sinasahala ko na yung mga positive sa negative kasi hindi ko Yeah. na pinahayaan pumasok yung negative sa buhay ko. Mas Totoo. gusto kong positive vibes na lang kasi nagsa-save ako ng mga animals eh. So mas maganda and mas napapabilis kapag nasa positive side ka lang. Correct. not Tsaka worth parang of mas magaan din. your Nafe-feel time. din yun ng pets, Yes. di ba? Yeah. Na pag parang the vibes are off. Medyo magagalit na sila sa'yo. At least he Ganon. knows how to filter, 'di ba? Correct, correct. Ikaw naman, Salina. Wala, deadma lang talaga. Kasi, Nonchalant like Chloe. naapektuhan din Got sila it from yung her mama. gumagastos. Yeah. Totoo. Tama. Yeah. Di naman sila naapektuhan sa pag-maintenance ko. So, wala lang. Yes. Mm. Okay lang. Kiber. True. Kaya sabi mo sa kanila, hindi niyo afford. Parang, di ba? Ako afford ko eh. Yun yung, what a way to to keep them quiet, di ba? Yeah. No? So guys, when it comes to your biggest challenges din naman as fur parents, what was one thing na foresee nyo magiging problem or may naging malaking challenge na ba kayo with your current fur babies? Yung akin po yung pinaka-biggest challenge, yung kapag iniiwan na nila tayo. Kasi syempre, Oh. na po yun eh. Parang iba na yung impact nun, lalo na kapag nasanay ka nang nandiyan, tapos True. biglang mawawala. Parang iba po yung impact. Ayun yung isa sa pinaka masakit na mangyayari as a fur parent po. Lalo na pag iniwan nasanay ka, no, kapag sa lifestyle mo, tapos parang isang saglit, yung unang pagising mo, sila yung unang babati sa'yo, tapos kapag nawala, Makikita mo yung mga kainan nila, yung mga gamit nila, pero sila yung wala. Ayun yung yeah, masakit. totoo. Same din sa'yo. Di- Parang pag ini-imagine ko na, alam mo yung gigising ako, nandyan yung kama ni Chloe, nandyan siya, iikot, dadamba sa kama. Parang pag na-imagine ko na wala siya, hahanapin ko talaga yung presensya niya. Kasi nasanay na yung katawan Nasanay na natin talaga eh. Oo. eh. Sobra. Yun siguro yung isa sa ayokong dumating, pero talagang kailangan paghandaan. So, Yeah. sa tingin ninyo, ano yung positive and negative ng pag-aalaga ng mga pets? Ikaw muna, Raven. Yung positive po, mas magiging responsible ka. Kasi syempre, Yeah. kapag may alaga ka, kailangan mo ng pera para masustain. Totoo. So, talagang magiging masipag ka, lahat ng pagkakakitaan, talagang gagawin mo. Kasi sa hindi po nakakaalam, ang pag-aalaga po ng aso, mas mahal pa siya actually sa tao. Totoo. Kasi pag nagpapa-hospital po ako, isang aso lang, 70 to 80,000. Tas- Mahal, ang diba? mahal, guys. Tapos ako na-injury ako, yung nilagyan ako ng bakal, alam mo yung mas mura. Tapos ang negative naman, ayun po yung, ako kasi, di ba, as rescuer, kapag napagaling ko na sila, tapos darating sa time na pinapa-adapt ko na din. Kasi syempre, ayoko maging selfish na kung alam ko namang mas mapapabuti yung buhay nila doon. Oo, totoo. Binibigay ko rin sila. Tsaka para hindi rin maging crowded. Kasi ang dami na, no? 100 na yung Opo. pets mo. Ayoko rin Grabe dumating yan. sa point na, may tumutulong, pero ayoko sa kanilang ibigay yung responsibility. Kasi una, ako yung may gusto nun. Kaya Yeah. ako yung gumagawa ng way kung paano masusustain lahat ng needs ng mga rescue. So, paano ka pumipili ng mga future parent nila? Actually po ako kasi,
sa social media ko po karamihan naman, parang 90% is mga dog and cat lovers na kaya hindi ako Mm. nahihirapan. Ang pinipili ko po sa kanila once na kasi 'di ba ang aso kapag may sakit wala namang kumukuha. Totoo. Eh, may iba po dun kaka-adapt ko lang sabihin kahit may sakit yan gusto ko siya. So, Weh? ibig sabihin Mm. gusto niya po yung responsibility, siya po yung pinipili ko pero bago ko po ibigay yung magaling na talaga. Pero Oo. alam kong kahit magkasakit siya, aalagaan pa rin siya. Oo. At least andun na yung thought na gusto niya Yes. talagang alagaan. Ikaw naman, Salina, ano yung positive and negative ng pag-aalaga ng mga pet? Yung positive yun, kagaya din ni Raven na para magiging responsible ka. Plus, matututo ka ng time management. Kasi syempre, we have work, we have personal life. And talaga kailangan mong hatiin yung oras mo sa family mo. Eh, eto medyo, gusto niya yung attention sa kanya. So, naglalaan talaga ako ng day na para sa kanya lang talaga. And doon ako natuto na maging hati-hatiin talaga yung oras ko. Tapos, lagi ko siyang kasama pag aalis. Pag nagmamotor kami, kasama ko siya, ganyan. So, siguro isa din talaga sa naging impact sa akin sa pag-aalaga kay Chloe. Oh, Biker girl cute. pala si Chloe. Yes! So, attention seeker siya. Attention seeker siya. talaga. Only child syndrome po siya. Ito din si Brave. Kaya pa ikot ng ikot. Yes? May gusto ka bang sabihin, bebe? Ayan, wala siyang gustong sabihin. And with that, yun nga, gusto ko rin tanungin, ano naman yung mga, di ba, we talk about how do you handle mga naysayers, Bashing, yeah. bashing, ganyan. Ano yung pinakamabigat na criticisms na narinig nyo na from people who may or may not have ambag with your babies? And paano nyo siya dinil? Bukod sa pagiging nonchalant, syempre. Yes. So far sa akin, wala pa ako na-experience na ganyan. Mm. Kasi si Chloe, very friendly siya. Pagkasama namin siya sa mall, sa labas, Yeah. ganyan lang siya. As in, lahat ng aso, nagkakahulan siya, nakaganyan lang. Yes, prim and proper, very Pero ang demure. ingay niya, ganyan lang siya. So, parang mostly ng taong nami-meet siya, natutuwa naman sa kanya. So, hindi pa ako nakaya. So, paano pag dumating sa time na parang may nagtanong sa'yo, alam mo, kung yung mga inalaga mo sa kanya, yung mga ginastos mo sa kanya, sa sarili mo ginastos, alam mo, magiging mas maunlad ka. Paano ka mag-respond dun? Wala talaga. Parang hindi ako naapektuhan kasi sa ganun eh. Parang, okay, ganun. Bakit? None of your business. None of your business. Wala naman po. True, Totoo, totoo. Kasi ano naman eh, yung relationship naman namin ni Chloe is just more than like an owner and a pet. Talagang family talaga. So, Yeah. kung ano man yung sabihin na ibang tao, wala lang. Kasi Cute. mas kilala ko siya, mas kilala niya ako. So, ayun lang. Tsaka hindi siya matutumbasan ng kahit anong halaga. Totoo. Iba Correct. talaga kasi yung nabibigay sa kanya, priceless. Totoo. Yes. Yeah. Ikaw naman, ano? Sa akin naman po kasi sobrang open po yung buhay ko sa social media. Talagang maya't maya may mga nanghihingi ng update. Yung pinaka-criticism na natanggap ko is yung sinabihan nila ako ng online limos. Why? Kasi ganito po yung Oh. nangyari. Kunyari Road. merong Their tao road. na gusto magpa-adapt. Kunyari sabihin, uy, tulungan mo naman to, ako bahala sa lahat. So, parang yung ginawa po nilang yun. Pero yung sinabihan nila ako ng online limos, hindi naman kasi ako yung nanghihingi. Oo. Ako po kasi may business ako, ayun yung nagiging lang. Pero pet products siya. Mm. So yung sinasabi ko sa kanila, mas magandang bumili na lang kayo ng products ko para give and take tayo. Alam niyo po yun? Correct. Bibili kayo ng May nakukuha products, magagamit nyo sa dogs nyo at the same time, yung kinikita nun para sa mga vet siya. bills. Yeah. Kaya nagtayo po ako ng products ng mga dogs and cats. Mas naging creative ka rin din talaga, no? Nagkaroon ka ng somehow a mindset na Yeah. to combat whatever they're saying. Kasi paminsan, we can't remove that kind of judgment din from a lot of Oo. from the rescuers, eh. And I think it's more of how do you explain to them na devotion to, it's an act of kindness, Yeah. 'di ba? Hindi naman kami yung nakikinabang Opo. dito, yung mga babies yung nakikinabang dito, no. So, speaking of that, how do you make them understand na being a fur parent has their own joys, may challenges, and siguro most importantly, hindi siya waste of resources for you guys. Lalo na sa inyo, yung mga nagtatrabaho, di ba? Like, Yeah. yung iba sasabihin, sana nag-anak ka na lang, yung ganun-ganon, di ba? Like, what would you say to that? For me, I'm super, super blessed. Kasi nung pinapalaki ko naman si Chloe, lahat naman ng taong nakasurround sa akin is per parent din. Yeah. So, siguro isa din sa naka-encourage sa akin or maka-influence kasi meron din po akong social media account. So, mostly, nag-aano din ako ng pets, ayan. So, sa kanila, na-appreciate ko na may mga comments sila na, alam mo, dahil sa'yo, gusto ko na, yung tita ko, actually,
pinaalagaan ko si Chloe sa kanila kasi umalis ako. So, nakastay sa kanila si Chloe for 3 months at mga 3 to 4 days. So, nung nakita niya, sabi niya, parang wala tayong aso dito sa bahay. Kasi hindi siya kumakahol. As in, sobrang rare na kumahol siya. So, parang yung tita ko, dun siya na, what if mag-aso din tayo? Kasi mo, ang bait pala, oh. Parang ang bait pala ni Na-encourage Chloe. pa. Na-encourage siya na, ay, ang bait, hindi pala makulit yung Shih Tzu. Yeah. So, parang bumili din sila. Nagkaroon na sila ngayon ng ilang dogs? 3 dogs. Yeah. Kasi na-inspire sila kay Chloe na, ay, ang bait pala. Hindi naman pala siya maasikaso. Hindi siya maingay, hindi siya namumuyat. So, siguro yung isa sa pinaka thankful ako kasi kahit hindi ako mag-encourage, si Chloe mismo yung nagpapakita sa tao na, ay, okay ako. Yeah. Ang nakakatawa dito, meron ako nakitang meme before na parang, this is your first baby that encouraged you to get a second baby. Tapos yung second baby mo, yun yung mas magulo. Yun yung makulit. Yung parang, napakuha ko kasi, well-behaved, ganyan. Okay Actually, naman totoo. pala, ganun. Tapos pagdating ng second mo, gulong-gulo na ako. Ba't ganito? Actually, Diba? ganyan yung tita ko. Nakuha niya makulit. Ayun lang. Sabi niya, pag Parang si Chloe, nagsisi siya. hindi naman ganyan. Hindi naman kasalanan ni Chloe yun. Decision po natin yun, no? Saka, Yeah, Yeah. go. tsaka sa kanya-kanyang personalities din ng dog, di ba? Mm-mm. Oh. Yeah. Swerte lang Pag talaga. swerte ka, pag malas. Nabash na ba ever yung breeds ng pets ninyo? Like, syempre, sir, as a rescuer, ay, I'm so sorry, baby. As a rescuer, meron bang nagkaroon ng comparison between your Oo. fur babies? Na, ay, hindi, ito mas okay to kasi. Or, Mas may maganda. naalokan ka ba Eto na po. rescue? Ayan. Actually, pag nagpo-post po ako sa social media, pag mayroon pong breed, like, matatawagan nila ako, nakukuha nila yung number ko, yung email ko para kunin. Pero kapag Aspin, walang nagla-like. Puro app. Sayang malayo ako. Ah, Sayang hindi ko kaya. Pero kapag may breed po, umaabot ng 787,000, ganun. Grabe. Yung mga Mga react, nag-i-inquire. opo. Oo. Grabe. Ay, yung nag-i-inquire, meron bang ever na pinili nila tong breed na to? As in, specifically sinabi na, meron kang ganito. actually po madami. Oh my Sabihin nila, God. Ay, uy, meron nako. ka bang, kunyari, corgi. Alam niyo po yung corgi? Oo. May ganun, uy, baka kapag may nagpa-adopt sa yung corgi, akin na lang kasi gusto ko siyang regalo sa mom ko dahil gustong-gusto nila. Yung ganun That's po. so sad, no? Yung parang tingin nila sa mga aso, Is a gift. it's a gift or like a property na i-own mo. Parang ang lungkot ng ganong mindset na, Opo. so kapag hindi behave or hindi mabait yung baby na nakuha nila, parang ayoko na to, tapon Tsaka na. kung hindi ganun yung breed na nakuha nila, di ba? Oo, Oo. nakakalungkot. And yung Wala na pagregaluhan niyo po, discrimination. paano kung kagaya ko, kunyari wala sa, kung bigla ka niregaluhan ng hindi ka ready, di Oo, ba? Parang, Ang Oo. hirap. Di ba? Ang hirap. Parang ito na. Ito na ang gift charge. Joke Yeah. lang. Ayan. And speaking of giving sa may sa may past na parang ito i-gift ko sa ganitong bagay. Like Oo. for example naman sa sa may pandemic situation natin, no. Paanong nakatulong yung mga pets ninyo sa well-being ninyo? kasi po yung pandemic, syempre ang daming nade-depress, ang daming nai-stress kasi mag-isa lang sila. Pero kapag may alaga ka kasi, gigising ka na makalat yung bahay mo. So magiging busy ka pa rin kung paano maglilinis. Tapos syempre sila, talagang papakainin mo sila. Parang Yeah. inuubos din nila yung oras mo. Kasi di ba nung At ang pandemic, enerhiya mo. opo. Yung pandemic kasi parang wala kang gagawin. Pero kapag may dogs or cats ka, talagang magiging busy ka. Kaya hindi, Yeah. yung mga depression, yung mga stress, hindi mo maiisip. And at least may company ka, no, naman. Ay, sorry, just to share lang. Parang nagkaroon ng ganong phenomenon even in the in the US side, no? Yung parang nung nag-pandemic, nagkaroon ng huge influx ng mga taong gustong magkaroon ng pet. Yeah. Tapos nung natapos na yung pandemic, gusto na nilang ibalik yung mga pets sa shelter. Ayun. Yung parang ang lungkot na parang technically ginamit mo lang sila para maging may kasama ka. Tapos now that they're so used to you, you Yeah. suddenly realize you don't need them anymore. And then, parang, di ba, ang hirap noon, nakakasipunks yun, lalo na Totoo. sa Totoo. aso na Totoo. ikaw yung kasama the entire time. Di ba? And Yeah. also for cats, di ba? Although mas nonchalant kasi ang mga Yeah. cats. Parang, kebs, basta may pagkain. Wala na akong ano dyan. Pero, in your perspective naman, what can you, given what I've also shared earlier, no? How do you encourage din yung mga gustong maging fur parent to be responsible? Especially in a society na medyo iba pa rin yung mindset when it comes to being Being a a fur pet parent. owner. Yeah. Hindi necessarily pag pet owner, fur parent. Mm-mm. Kasi yung iba,
pet owner, nandyan lang sila, pero hindi naman nila naalagan. How do you encourage them to be responsible? Siguro for me, I'm so blessed na meron akong platform na pwedeng gamitin para maka-encourage sa mga tao na hindi lang sila basta hayop or Mm. hindi lang sila basta pet na papakainin mo, pagkatapos nun wala, iwan mo or kukulong mo. They're just more than that. Mm. Kasi yun nga ngayon mas na-realize natin na before, 'di ba parang before umaalis tayo Yeah. ng bahay, nandun yung aso kasi yung aso babatayan yung bahay. Ngayon di tayo makaalis kasi wala magbabantay sa aso, 'di ba? Trending yan, Di no? ba? Trending That's yan. so true. Kasi tayo, nag-overthink tayo na Mm. what if yung aso natin walang kasama, Walang ano siya, kasama. iiyak, walang magpapakain, ganon. So siguro sobrang blessed tayo yung generation natin ngayon na kasi meron tayong platform na makaka-encourage sa atin. Yeah. Mahilig ako mag-send ng mga IG reels or Mm. video sa family friends ko na tingnan niyo yung nangyari sa aso, parang ganon. So parang from that, nare-realize sila na oo nga, nang tatalino ng hayop ngayon. Dati parang wala, yan lang. Ngayon sumasagot na sila. Oo. Yung pag Nag-e-evolve sila with nag-e-evolve us. sila. Tsaka meron pa Nag-e-evolve nga- sila. Matatalino tong mga to, ha? meron pa ako Matatalino din napapanood ako. yung may pad. Tapos kapag pinindot, may May ano, may isa May lang. voice! Oh, May voice! I Ang love that. ganon. Meron ba kayong, actually, may tricks ba yung mga dogs ninyo? But we don't have to show. We don't have to show. Yeah. Pero do they have? Or like, cute, ano ba? Cuteness overload lang. Oo. Kanilang- Hindi. I mean like, meron ba silang specific na sila lang yung gumagawa? Parang ganon. Siya, yun lang, yung parang pag sinabi mong higa lang siya dyan. Ang cute. Ayun na nga. So, nakita nga natin, nakahiga siya Ganun ngayon. lang. Pag sinabi mong come, ganyan, lalapit siya. May, Mali pala yung tawag ko kay Chloe kanina. Dapat pala yun yung sinabi ko. Come, Chloe, come! Hindi siya tsaka pag accepted. siya, gusto niya nang lalambing ka sa kanya, ayaw niya ng Chloe. Gusto niya yung pangalan na Achimomi. Oh my God! Yeah! Achimomi, ayan na! Ibig sabihin, close na kayo. Ganon siya. Ba't ganon? Ba't ako hindi? Ay, nakuhanan ba yun? Ako hindi. Ganon siya. Ibig sabihin, close na kayo. Gusto mo siya. Ayaw niya ng Chloe. Ang Chloe masyado formal sa kanya. Parang, okay, Chloe yung tawag. Parang yung kapag yung Nabuhay tinatawag siya. yung mga tatay ng buong pangalan, yung kinakabahan Oo, ka. ganon siya. Tsaka alam niyo, ang cute lang kapag kinakausap natin yung mga pets natin, nagbabago yung boses natin. Mm-mm. Pansin niyo yun? Oo, nagbe-baby talk. Oh, nagbe-baby talk yung, Achimami. Chloe, may atraso ka sa Wow, pinapansin kanina ka pa. Anyway, so ito din si Brave. Brave, ikaw, bukod sa cuteness overload at kanina mo pa ka dinadambahan. Kung sila naman po, hirap sila magpakain sa mga alaga. Ito naman kahit pakainin mo siya buong araw, kakain. Wala yung pinipili. walang control. Sana Kasi iba all. naman stress kapag ayaw. Oh, Ito oh. kakain. Yes, Saan ano nagwawala ang pag last may food flu? mo? Oh, yes, baby. Anong... Ito Favorite siya, ka niya. gusto niya ako. Yung isa, Okay. ayaw niya sa akin. Why? Bakit? Joke. Ayan, so, guys, another, na lang, no, siguro a few messages that we'd like to get from you. How do you, or what would you like to say to mga schoolmates na hindi marunong mag-care for pets or parang medyo sa pagkaayaw nila, medyo nasasaktan nila? Ayan, okay. So, Raven, ikaw, asa medyo hiyang na hiyang ka sa ganong sitwasyon. Di ba po, dami kayo nakita Dami. na, Nilipad na Yung parang, ikaw ni Brave. yung parang pinana yung aso, nakita niyo po ba? Ay, Ayo, Yeah. tapos nag-reward ng 10K para Opo, naging magawa 165,000 na dapat i-rescue ko rin yung dog na yun. Pero happy naman ako na na-rescue na siya. So, ang masasabi ko lang sa mga mapanakit sa mga hayop, huwag niyo saktan kasi unang-una wala naman laban sa atin yan. Correct. Tayo yung pinaka, di ba? Correct. Dati Grabe naniniwala talaga ako. yung mga Ayun, wag niyo lang pong saktan kasi Yeah. wala silang laban sa atin. Wala talaga. Lahat tayo Actually. kaya ating gawin sa kanila. Pero sila wala silang kayang gawin na natin. Oo. Sa akin din, yung sa mga people na nananakit ng animals, isipin nyo na lang na what if kayo yung nasa kalagayan nila, tas ganun yung gawin sa inyo. Ano yung mararamdaman nyo? Kasi sila, wala naman silang ginawa kundi magbigay ng happiness, ng care, Yeah. ng Correct. love, diba? Tas ganun yung ma-receive nila. So, sobrang nakakasad sa mga taong hindi naka-appreciate ng presence nila. And if ever man na may mga schoolmates tayo dyan na na naka-witness ng animal cruelty, mangyari lamang na ina-call na sa animal Mm-mm. rescuers o kaya sa Yeah. barangay. Kasi Sa post. kapag pinatagal pa,
Kasi yung simpleng pananakit, maglilid yun sa sa pagpatay sa isang animal, 'di ba? So, habang hindi pa masyadong hindi pa tinotodo ng malala na yung hindi pa halos nahihimatay yung hindi tinitigilan, i-call na natin. Kasi Yeah. parang kapag nakakita ka pa nga lang sa video pa lang yun, sa phone Parang pa ang lang, sakit na ang sa sakit puso, na. tapos What in if person. ma-witness mo sa mismong actual Yeah. na pangyayari? So, if ever man na mangyari yun, sana magkaroon tayo ng initiative, no, para ma-stop yung mga ganong nangyayari, lalo na sa society natin ngayon. Yeah. And Yeah. siguro, another thing also is to put more people whose advocacy is about animal Yeah. welfare. Kasi parang lagi na iniisip, ay hindi naman tao yun. In terms of priorities, hindi sila yung nasa priority. 'Di ba? Parang pag may nakita kang nasagasaang aso, ang laging sinasabi, lilinisin naman yan eh. Ano yan? 'Di ba? Parang hindi din makatarungan yung ganong Yeah. mindset sa mga hayop. Kasi more than not only those na nagiging pets natin, pero yung mga chickens, 'di ba? Kumbaga animal husbandry all together. Yeah. Maraming sustainable ways to take care of them, 'di ba? Kasi kung meron tayong kinukuha from them, meron din naman sila na ibibigay na involuntarily nila na Right. ibibigay sa atin, 'di ba? And siguro parang another thing also that I'd like to ask from you guys, would you regardless of breed, would you prefer to adopt or to shop? And siguro anong message niya sa mga tao based on what you have chosen? Ako naman po, wala namang problema sa pagbili ng aso. Kasi Yeah. marami po akong kilala na nag-umpisa, kagaya ni bumili siya ng dog, pero nung napamahal na siya, nag-adapt na rin siya. Yeah. Kaya okay lang po kahit adapt or shop para sa akin. Sa akin din naman po, wala naman pong problema sa akin kung adopt or shop. Basta para sa akin is papahalaga mo siya, bibigyan mo siya ng pagmamahal, at saka fully committed ka talaga sa gagawin mo. Yung iba kasi bumibili lang for display, for clout. Yeah. Gano'n na masabi lang na meron kang baby. Totoo. Yeah. Diba? Very Sumasabay For ka the lang gram, sa for the uso, gram. yeah. Yeah. Pero make sure talaga na pag either of adopt or shop, gusto mo yung gagawin mo, okay Right. ako. Pero, do you agree na parang parang pumipili rin ng isang tao ng isang pet base sa personality nila? Yes. May nabasa akong ganun. Ikaw? My God. Yes. Ikaw? Kasi si Chloe, nung inadopt ko, meron akong choices. So, yung iba, aligalig, di ako pinapansin. Siya, nag-iisa siya, nandun lang siya sa sulok, nakatingin lang siya sa akin. Parang, kinakausap niya ako na, pipiliin mo ba ako o hindi? Parang gano'n siya, gano'n siya. Sabi ko, hala, ang tahimik naman nito. Lahat ng asong kasama niya na dogs, nagkakagulo. Siya nakagan lang. Parang, nagbigay na siya sa akin ng sign na, please adopt me. Hindi mo ko magiging problema. So, Ang parang, cute. okay, gusto ko to, ganon. Si Chloe, yung name na yon is, binigay ko siya kasi meron akong Barbie na movie na yung cat is white. Oh my God, I know this. Hindi ba yan Princess and the Pauper? Yes, Princess and the Pauper. Barbie! So, she a Yes. Barbie girl, So, whatever. yung si Chloe na yon, sabi ko, pagka magkakaroon ako ng first pet, gusto ko pangalan niya, Chloe. Sino yung isa? Yung Sylvie? Sylvie, yung parang pabark, no? Yeah. Yes. Okay. So, mga Barbie girls dyan, you all must be pet lovers. Yun. So, any messages, guys, for rescuers and siguro mga pet owners just like you? Raven, ikaw muna. Ay, Ako- kinabahan si Raven. Sabi niya, parang pasa ko muna. Bakit bigla ako? Go ready. Go. Yung magiging ko lang po, advice ko lang or masasabi ko sa mga magre-rescue or mag-aano ng mga dogs, lagi nyo, kagaya lang po ng sinabi ni lagi nyo lang po ilagay yung sitwasyon nila sa sitwasyon nyo. Kasi syempre wala namang matutuwa na ikaw nakatali ka lang, nakakulong ka lang. Ganun lang po kasimple. At saka, nyo lang siya as family. Wala naman sigurong family na pinapabayaan kapag may sakit. Talagang magtutulungan kayo. Ganun. So nice. Yeah. Sa akin naman, siguro kailangan nila ma-realize na mas okay pa nga yung mga hayop natin eh. Mas hayop pa nga yung tao eh. Kaya Yeah. sa kanila. Kasi, Take note Take note of that. Take note Yeah. of that. Yeah. Don't May Super. quote delete na lalabas dito. Or yan dito. kasi wala silang ibang binigay kundi sa atin eh. Oo. Tayo yung iniisip nila lagi. Yeah. Di ba, alimbawa, kayo po, like, nagkaroon kayo ng own family, tas kasama sila, mas mahal pa nila yung anak mo Yeah. kesa sa'yo. Yeah. Talagang poprotektahan nila. Yeah. So, siguro isa yun sa gusto ko din parating sa audience natin na yung mga per babies natin is kailangan natin sila bigyan din ng love, ng care,
And talagang alagaan natin sila na parang niluwal talaga natin. I love that. Totoo, ang ganda nun. Lalo na Pero- yung quotation niya na ano na, masayo. Ganun kasi Yun yung major somehow takeaway true natin siya. dito. Oo, kasi somehow true siya, di ba? Oo. Kasi yung mga animals, wala naman silang yung kakayanan makapag-isip at makapagsalita. Correct. Tayo lang mga human beings. So, Correct. mangyayari lang na na alam mo naman mag-isip, di ba? Oo. Higher being ka. So, ikaw na yung Ikaw na mag-adjust. Ikaw na yung bigger adjust, di person. ba? Para para Yeah. alagaan sila, di ba? Correct. Kaya naman, guys, no, so sa mga fur parents dyan, also, let's give more platforms to rescue organizations. That's also Yeah. what I'd like to add kay Raven, no, na hindi porket for the gram or mas maganda yung pinopost Right. nitong mga certain organizations, sila lang yung mas papansinin natin. Mm. I've seen so many Facebook pages of rescue groups that are not having that much traction than select rescue organizations na mas napapondohan ng mga Yes. private organizations. Totoo. Sana tulungan natin sila. Kasi, syempre yung iba doon, out of pocket talaga nila ginagawa. Paminsan kakainin na nga lang nila. Ipinambibili pa nila ng food para Right. sa mga rescuers, no? So, sana mas magkaroon tayo ng malasakit. At pumili ng tama, syempre, sa mga maging advocates, lalo na this coming elections. Yes. Pumili tayo ng mga advocates also for animal welfare. And yun lang. Sana mas napasaya kayo ng episode namin to. Kasi masaya kami. Nandito si Brave, Chloe, si Raven, of course, at saka si Selena. So, thank you so much Thank you. sa ating Thank guest you. today. Ayan. And thank you so much to BP Studios. So, bagong Thank BP you na so much, Studios. BB Studios! Ayan. No? So, sana hindi kayo ma-stress sa amount of shedding na meron si Brave at si Chloe today. Kasi nag-enjoy naman kami. Kaya Yeah. naman, with that, sa bawat usapin sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil ang bawat opinyon ninyo'y mahalaga. Sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, Schoolmates, Schoolmates! May pakialam ka! Isigaw ang